Welcome guys. Dito i-summarize lang natin yung mga ano natin, yung skills natin na natutunan. Ipo-post ko 'tong video para ma-refresh lang natin. So, I'm gonna show you how to install yung Windows Server natin. Mabilisan lang. So, they're gonna be post para mas mabilis lang. So, here, gawa lang tayo ng new virtual machine like before. So, VMware Workstation, kung link, nasa ano na natin, sinend ko na sa inyo yung link. Pag gusto niyang gawin 'to, follow, basta ito yung pinaka-ano natin. So, standard setup. Ito, Windows Server 2019. Oh, yan. Server 2019. Gagawin ko siyang ito yung DC natin. DC01, ito yung domain controller natin. So, if I will use UEFI, siguraduhin nyo, nakabias kayo para hindi kayo mag-issue. No need na UEFI sa setup natin. So, bias lang. It's a fine. So, I'm gonna use... Yeah, okay. Let's use two processor na, sige. Two processor and two core. So, ang gagawin ko, 4 GB. And then, let's see. Let's use NAT. Okay, and then create store single. So, okay na yan. Mhm. Then, yung ISO. Siguro din yun na na-download nyo yung ISO na binigay ko sa inyo and then browse sa akin kasi meron akong Windows Server 2019. Ito na yung ISO ko. I'm going to install and then power na this machine. So, yun lang muna. Yun yung installer natin. So, I'm gonna power on this virtual machine. Yung installer ko kasi nasa desktop. Yung nakita niyo yan. Desktop yung location ng installer ko. Siguro sa inyo kung di-download yun, nasa download yun. Ha? So, power on this machine. As meron din akong Windows 10. Yung Windows 10 later on, meron akong video na naginawa. If ever gusto ko i-share yun sa inyo para may preview kayo, yun na yung gagawin natin client this time. Previously, we're using, Windows 11 na pala. Windows 10 yung previous natin. Ngayon, Windows 11 yung gagamitin nating client. I-join natin dito sa ating Windows Server 2019 sa DC natin. So, yun ang gagawin natin. Before that, i-set up muna natin to. So, this one, I'm gonna use standard. So, mabilisan lang to. I'm gonna pause the video later on. Makikita natin. Next. And then, mabilisan lang to. Ipopause ko muna. So, we're here na.
Papakita ko lang ito ano natin. So, let's do the login. But before that, gusto kong install lagi yung virtual machine, virtual VM tools. Kasi ito yung ano natin eh. Ito yung nagsaserve sa atin as parang pinaka-drivers niya. Send Control Alt Delete para maging full screen yung ano natin. Yung ating virtual machine. So nakikita nyo 'di ba? So maliit siya, hindi siya magandang So open ko na lang siya and then run ko tong 64. So yun na. Install ko lang to, then we have a driver na install na sa ano natin. Gonna close. So this will be my first domain controller na gagawin. So makita nyo, naging full screen na siya, which is really good. And then finish. So pwede siya i-restart na or i-change ko muna yung computer name. Before that, na mas maganda i-change nyo muna yung computer name para gagawin ko properties and change. Dito tayo sa change the computer name. I'm gonna say this will be Dubai server. So DXB RV, then DC01. So the Dubai server siya. Dubai location is Dubai, and then this is server DC01. So I'm gonna say okay. Okay, let's wait. Okay, that's it. And then we can restart now para mapalitan natin ang computer. See? Nakikita niya rito. So, tingnan niyo lang yung version natin is Windows Server Data Center. So, I'm gonna restart now. Ito yung specs ngayon. Restart ko muna. I'm gonna restart using this here para makita nyo. Wait, move ko lang itong aking recorder. Start. So, ayan, starting. Para makita natin na ano. Oh, maganda kasi ito, ma-refresh nyo kung paano natin ginawa yung ano natin. All in all, i-refresh ko talaga. Make it na magtatak talaga sa inyo. So, this is the local password muna. Since wala pa tayong Active Directory. Ilagay ko na lang ito rito. Hindi ako sanay na nandito ko sa kanan. Sa kaliwa pala. Gusto ko. So, yan na siya. So, this time is, ang kailangan kong gawin is, I'm gonna check natin yung ano natin, CMD. Sa CMD kasi, tignan natin IP config. Tignan natin yung IP natin. So, I have here, IP address 16 and gateway natin is 2. So, ang set ko sa computer natin is, let me check muna. IP config ulit. But this time, all. Gusto ko makita yung DNS server natin. DNS server natin is 2. Okay. So, gagamitin ko kasi yung DNS server later on. So, mag-change muna ako ng IP address. Since nakaharang to, kailangan kong okay, dito.
I'm gonna put it back here. So dito kailangan, dito pwede pa eh. Pero pag may IP address na siya, hindi na pwede. So I'm not gonna use teaming here. Just normal lang kasi wala isa lang yung network card ko. So IP version 4, lagyan natin is 10.1.1.100 ang lalagay ko rito. If you can see here, ang IP na binigay sa atin is the HCP server is 254, but the IP address na binigay sa atin is 16 IP address, IPv4 address 16, and gateway natin dapat is 2. Okay, 16, pero this time I'm gonna use 100 para yan yung ano ko, madaling tandaan, 255. So yan ang subnet natin. Yung gateway natin is 210.2. So ang DNS server natin is dapat yung server is 10, 100, and then yung 10. Ito yung internet natin para may internet tayo kung gusto natin. So that's yun na, okay na, naset na natin yung IP address natin. I'm gonna minimize lang to para mamaya. Close ko muna. And then okay na. And then let's install server manager. I want to install, if you want to double check kung napalitan na IP address, ipconfig all, or ipconfig lang para mas ano. Ayan. So ipconfig na natin is yan default gateway yan. So napalitan na and we're good there. Minimize ko lang siya. So let's install the roles and features. So next lang tayo. Role based lang tayo dito, and then this install natin yung server na DXB SRB DC01, which is has a IP 10.1.1.100, which is ito yon. Install natin na Active Directory domain services and add features, and then next, and then next, and then that's it. Kung makita nyo, no, if we want to configure Office 365 with Azure Active Directory, pwede rin yan. So, pero hindi natin gagawin this. Ano lang tayo, basic lang tayo dito sa sa DC natin na gagawin. So, we'll wait for this. So, pwede ko na siyang i-close once nag-start na siya. So, makikita naman natin dito if meron siyang prompt dito. So, we'll wait for that. Post ko muna. Oh, hindi ko pala na-post. Pero post ko muna now. So, kung mapapansin nyo rito is, say, installation succeeded. So, refresh ko lang to kasi walang lumabas na So, yun yung prompt, di ba? So, now, promote this. So, ipopromote ko na. I'm gonna choose add forest. Ibig sabihin, wala pa akong DC. Ito yung first natin. So, you need to click add new forest. If add a domain controller to existing, iba to. Kung meron na tayong domain. So far, ito pa lang yung first forest natin. So, I'm gonna say, this is, I'm gonna say ahp.com. Kunyari, ito yung ano ko. Since I'm using HP laptop, kunyari, ito yung ano ko, domain ko, HP. That's something that local.com.ee. .org or any, pwede yung gamitin. So, for this lab, I'm gonna use hp.com. Next. So, dito, yung password na gagamitin ko is the same lang. Sa functional level, kung wala naman tayong lower than, like, let's say, ang server natin is, since ito lang yung first server natin, kung wala naman tayong ginagamit na
like Windows na luma, or like let's say um 2008, 'di ba? So wala namang problema rito. So okay na, just leave it like this. So far kasi sobrang luma na yung 2008. So ang functional level niya is nandiyan na. So kung merong mas mababa, pwede nating ibaba yan para maging ano, what you call this, compatible para sa lower version. So pag nakikita niyo yung nagano pa yan, wala, hindi pa tayo makapag-type dyan eh. Let's wait for that. So functional level ay ibig sabihin kung meron tayong mas mababang server, we need to i-ano yun, i-consider yun. So this domain service catalog. So siya na yung domain server natin, global catalog. So read-only domain if ever na, halimbawa, meron tayong another server. Since ito yung first na, hindi natin gagawing read-only domain. Kasi kailangan meron tayong another domain, which is gagawin nating read-only if ever meron tayong site, which is another branch, na kailangan lang nila ng existing server doon, pero not actually, wala silang i-edit and everything. They can manage only, but they cannot change. Nakikita lang nila doon, as in read only. They cannot create user account doon sa part na ano, no changes na magagawa lang. Parang server lang siya na, yeah, there is a server, parang extension. Pero wala ka. You don't have any like changes doon na pwedeng gawin. It's only read domain. Read only domain controller. Pwede yun. But I'm gonna show that on the next video na or sa mga gagawin ko. I'm gonna show this also so makomplete natin yung ating ano na to. So yun na. If ayan may functional level so far kasi since dito 2000 kung functional level kung meron tayong lower than. So far wala tayong lower than. Excuse. So yun na yung ano natin. Let's stay on 2016. Kaya kung sinabi mo may server ka, functional level dapat meron siyang 2008. So magkakaroon 2018. So far to 2016 and then 2016 din. I'm gonna use same password sa restore ano natin mode. So that will be our no. And then okay na yan. Wala pa tayong DNS, so it will be our DNS. So, ito na HP na ito na yung domain natin. So, ito yung pinaka-parent natin. Later on, I'm going to try to add. So, yun na. Let's do this. After nitong ma-install is magkakaroon na tayo ng under domain, hindi na administrator only. HP / HP administrator na tayo. Makikita natin. So, wait lang natin to. Siguro mga few, and it will restart automatically. Wala na tayong kailangan gawin. Pag nag-restart, we need to log in as then administrator. So, wait ko lang. Can I post this for a moment?